Sabi ni Coach Jing, kapag pagod ka na. Tawa? Kapag pagod na ang isip mo, pagod na ang katawan mo, at feeling mo, walang nangyayari sa'yo, ito na yung sign. Maghanap ka na ng another opportunity. Yes. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh, just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. Nangarap, pumunta ng abroad, and yan, andito na ngayon sa harapan nyo, di ba? Kaya nakaka-excite. So, yung travel journey mo na ginawa mo yung business. Yes. Experience niya. So, meron tayong secret pouch dito. Sa secret travel, di ba? Yes. So, yung mga sikreto ng pagta-travel mo, journey, Yes. sa mga naging resulta mo na ginawa mo yung negosyo. Yes, Tama? nakaka-excite, Coach, kasi hindi ko alam kung ano yung mga questions. So, abangan niyo Yes, yan. di ba? So, even ako na-excite. Bakit? Sikreto nga eh, di ba? So, nagawa tayo dito ng mga question na ito yung bubunutin, di ba? Ni Yes. Coach Jing para ikwento yung experience niya. Pero bago natin siya papabunutin, syempre, so konting background naman dyan si Coach Jing. Yan. So, hello again. So, my name is Coach Jessie Quijada. So, Jing po yung nickname ko lang. Yan. So, isa po akong OFW from Cagayan de Oro. Yan. So, hello sa mga Bisaya. Maayong gabi. Yan. So, syempre, background ko, isa ring OFW, kagaya ninyo ngayon. So, nakadalawang bansa in 6 years. So, 3 years sa Kuwait and 3 years din sa Saudi Arabia. And yun, nakarating lang naman ako sa ibang bansa dahil sa pangarap. Wow. Yan. Di ba? Right now, pag-uusapan natin, di ba, paano nakamit, ika nga, ano yung mga experience na ginawa ni Coach Jing, kung paano na-hit, di ba? Kung ano yung, paano ka nakarating sa situation mo right now. Yes. Tama? So, yun ang pag-ano natin. Pero, paano niya ikukwento? Magbubunot tayo dito. Diba? Magbubunot tayo dito sa ating secret pouch travel. So, Yes. traveler. No? Traveler. So, are you ready na to Yes. magkwento? I'm ng so journey mo? excited na, Coach, na ikwento yung mga experience ko. Yes! Di ba? Kung ikaw, isa ka sa gusto mo rin ng mga, makapag-for good, and syempre, as kagaya ni Coach Jing, nakadalawang bansa sa pagtatrabaho, kasi kakahanap ng opportunity, and right Yes. now, here, di ba? Kung paano niya nakuha yung journey niya, so, panoorin mo to, di ba? Hanggang dulo. Coach Jing, Yun. so, bunot ka dito ng experience mo na pwede natin Yes. sagutin, no? Yes. Yan. Okay. Yes, so Ako ba? ano to? Wow! Yan. So, Coach Jing, ano ang pinakamahalagang mindset na natutunan mo pagpasok mo dito sa pagninegosyo? Wow! Grabe, no? Umpisa pa lang, Coach, malalim Yes! Grabe, opening pa lang. Pinakamahalagang mindset na natutunan ko, Coach. Since OFW ako before, diba? So, nag-start naman talaga ako po sa negosyo. Hindi ako positive mindset. Negative ako mag-isip, and dami kong worry, ang dami kong doubt sa isip ko. Kumbaga, ang daming mga bagay na naririnig ko na, ito, pag halimbawa, narinig ko na ito, naging successful dahil sa networking. Pero ako before, nagno-no talaga ako na, ay, hindi yan. As in, totally negative ako. Pero, nung dumating sa time na, sa 6 years ko na sa abroad, doon na nag-start, Coach, na naghanap na ako ng opportunity until na na-meet ko yung upline ko rin sa negosyo, and nakilala kita, nakilala ko yung grupo, doon unti-unti nagbago yung mindset ko. And pinakamahalaga ko na natutunan sa mindset ko na dapat pala talaga
yung mindset mo is lagi ka lang positive na mag-isip. Although hindi mo maiwasan na minsan nagiging negative tayo since tao lang naman tayo, di ba? Yes. But doon ko rin natutunan na pwede pala yung mga negative na bagay, pwede mo pala siya gawing positive. Diba? Natutunan ko doon na, okay, kahit pala OFW ako, marami palang pwedeng mangyari sa akin na pwede ko palang baguhin yung buhay ko ngayon. Na kahit nagtatrabaho ako, pwede ko palang makuha yung mga pangarap ko. At the same time, kumbaga, nung nasa abroad ako, coach, mindset ko na kasi talaga dati na one day magiging successful ako sa buhay. Wow. And from that, since nga na as OFW, reality naman talaga sa OFW, coach, na sahod mo padala. Yes. Sahod ngayon padala. So kumbaga, nagiging ganun yung normal na routine sa OFW. Hindi man lahat, pero yun yung experience ko through my experience. Ganun yung nangyari. Kaya dumating yung time na nilagay ko sa isip ko talaga na hindi, magbabago yung buhay ko talaga, magbabago yung buhay ko. Kaya nung time na na-meet ko yung opportunity na to, itong negosyo, dito talaga, coach, as in totally, nagbago lahat yung mindset ko. Wow. Na as in, nasasabi ko na, thank you, Lord, kasi itong opportunity na ito pala, ito yung magiging way para hindi lang yung buhay ko yung magbago, kundi totally package na yung pagkatao ko, yung mindset ko, as in yung inner soul ko, lahat. Parang lahat, as in totally lahat. Nasabi ko, importante pala talaga yung magiging mindset natin. Kasi kung ano yung mindset natin, yun at yun pala talaga yung mangyayari sa atin. Yes, exactly. Kumbaga, Yes. para sa'yo, yung mapangit, nagiging maganda. Yes, coach. Tama. So, Yes. tama di ba? Pagpasok mo rito sa negosyo, lahat ng nakikita mo maganda. Yes. Napapaganda mo. Even, sabi nga, even yung pinaka parang worst na situation na, talagang matuturn mo siya into positive, Yes. into maganda. So, dati kung may na-experience kang hindi maganda, tama? So, ituturn mo siya, kaya pala siya nangyari. Yes. Kasi may magandang purpose pala. Yes. Ang galing eh, diba? Makikita mo, tama, kung bakit naging successful. Yung mapapangit, pinapaganda. Yes. That's the biggest good mindset para makarating sa, sabi nga, sa success. Yes, coach. Wow. So, pagandahin ang bawat situation na kala mo ay pangit na nangyayari Yes. sa iyo. Yes. Kasi minsan kasi, coach, yung, halimbawa, may nangyari sa isang tao na kung titignan mo talaga siya pangit, but at the end of the day, marirealize mo, kaya pala yung nangyari kasi ito pala yung, kumbaga, yung Purpose. nagiging purpose niya. Yes. So, pangit man yung nangyari sa'yo, but yung binigay sa'yo na parang kapalit doon sa situation na nangyari is nagiging maganda siya. Yes. So, doon mo masasabi na, hindi pala lahat ng pangit is pangit. Meron Yes. palang pangit na pwede mo siyang pagandahin. So, nakadepende, yun doon papasok, coach, na nakadepende yung pangyayari kung pangit siya or maganda, depende sa mindset na meron ka. Yes, depende, So, ganun. sabi nga, sa point of view ng tao. Yes. Tama? Kasi minsan naman, coach, may maganda rin naman yun. Sa paningin natin, maganda, pero sa iba pangit. Yes, tama. Diba? So, doon siguro totally nagkatalo yung mindset ng tao. Kung kaya, iba-iba rin yung nangyayari sa buhay ng tao. Yes, exactly. Di ba? Kaya pagandahin mo, tama, yung bawat nangyayari sa buhay. Tama? Yes. So, pagandahin mo yung bawat, ay, bakit ako nakuha? So, next level tayo. Diba? Next natin, ito na. Ano ang message mo sa mga kapwa mo OFW na nawawalan ng pag-asa? Ayun. So, message ko doon, coach. And yung about sa nawawalan ng pag-asa, coach, na-experience ko din yan, coach. Before, nung, alam mo yung pag malayo ka sa family mo, na minsan naisip mo na, ganito na lang pala talaga ako. Siguro tatanda na lang talaga ako na ganito, na every time may birthday celebration, mga New Year, Christmas, wala ka sa family mo. So parang tanggap mo sarili mo, wala na akong pag-asa, ganito na lang. But hindi pala dapat ganun, coach eh. Kasi the moment na, sabi nga, habang buhay ka, may pag-asa ka. Diba? So, ibig sabihin pala, ang lawak naman pala, ang daming opportunity, ang daming chance na
pwede kang magbago, pwede mo baguhin ang sarili mo, pero siguro hindi mo lang siya nakikita. 'Di ba? And kaya minsan, masasabi ko na kung OFW ka ngayon nawawalan ka ng pag-asa, huwag gano'n kasi kaya ka nga nakarating sa abroad dahil nangarap ka and pag-asa din yung dala-dala mo diyan kasi Yes. umaasa ka na pagdating ko sa abroad magbabago yung buhay ko. And 'di ba masasabi ko nga coach na grabe ang OFW, isa sa mga tao na masasabi kong hero and napakatapang na tao kasi hindi lang matapang na makikipag-away kundi dala-dala kasi nila coach lahat pangarap nila, yung family nila, lahat na lang coach kumbaga lahat ng iniwan nila sa Pinas. Akalain mo yun coach na lalo na coach kung single mom. Diba parehas kagaya ko na talaga naman umalis ako na talagang lumuluha ako kasi nga iiwanan ko yung anak ko for the first time. So doon pa lang masabi ko ang tapang. And doon ko talaga na-realize pag OFW ka, sobrang tapang mo pala talaga. You have a strong, ang tawag no, yung strong na ano mo. Emotion. Yes, yung emotion mo. Kasi every time coach natatanong ka ng family mo, okay ka lang ba dyan? Ang alam ko talaga sa OFW, laging sagot, okay lang ako. Bihira ako nakakarinig ng OFW na pag tinanong ng family kung okay, bihira ako nakakarinig ng OFW na sasabing hindi okay. Kasi, yun nga, pag-asa kung pag-usapan natin pag-asa, ang lawak ng mundo pala talaga. So, bakit ka mawawala ng pag-asa? Be thankful na ngayon humihinga tayo. Yes. Diba? Whereas yung iba, kinabukasan wala na. So, sabi nga, humihinga ka, magiging grateful ka. And habang humihinga ka, may pag-asa ka. 'Di ba? So, huwag ka mawala ng pag-asa kasi nga, lalo na ngayon, especially sa mga leaders natin na, 'di ba, may mga leaders tayo nandiyan lang, but sometimes na discourage, na wala ng pag-asa. Ito na yung opportunity na to, coach Maybe ito yung opportunity na binigay sa'yo, but hindi mo lang siya totally na-appreciate sa ngayon, but subukan mo na tignan yung opportunity na ito, baka ito rin yung way na magbago yung buhay, di ba? Na yung pag-asa pala na hinahanap mo is ito pala itong opportunity na ito. Yes, So, yun. tama. Di So, ba? normally talaga kasi sa buhay, dumarating talaga sa point na minsan, akala mo yun na. Yes. Tama, especially kapag may mga situation na nangyayari sa buhay, akala mo wala nang solusyon. Tama, wala nang pag-asa. Pero sabi nga ni Coach Jing, think to be grateful na kung ano yung meron ka. Yes. Kasi baka yung mga hinahanap mo, kaya nawawalan ka ng pag-asa, yung pala, yung meron ka ngayon, yun pala yung wish ng iba. 'Di ba? Yes. Na para sa iba, inaasam din nila na magkaroon yan. Tama? Yes, tama po. So, sabi nga ni Coach Jake, apang na nagising ka, may pag-asa ka na. Kaya Yes. never na never kang mawawala ng pag-asa sa buhay. If ever man na talaga dumarating ka talaga sa ganung point, lagi ko sinasabi, always connect to the source, Yes. 'di ba? To our Almighty God. Yes. Kasi diyan ka talaga makaka-all out, sabi nga, na diyan ka talaga makakaano sa kanya, makaka-connect, makakapagsabi ng totoo. Kasi sa pamilya mo, sabi nga ni Coach Jing, 'di ba? Lagi pag tinanong ng kapamilya, okay lang ako. Kaya sometimes nawawalan na rin talaga ng pag-asa kasi walang mapagsabihan ng problema Yes, nila Coach. sa buhay. Tama, kundi idaan na lang talaga sa sinakausap ng sarili na hindi rin naman alam kung ano isasagot ng sarili. Yes. Buti sana kung narito na sa negosyo. Tama? Yes, And kung tama, ikaw Coach. nandito ka na sa negosyo, 'di ba? So may mga training naman tayo na ginagawa. So dito, talagang ang pag-asa naririto. Tama? Yes. Ganon Tama, Coach. kalupit. Kasi dapat connect ka lang lagi dito. Kasi dito maraming pag-asa. Basta Yes. maging grateful lang tayo sa buhay. Yes, tama yan, Coach. Saka kung grateful ka talaga na tao, Coach, lahat ng situation mo ngayon, parang mabilis siyang solusyonan. Yes. Kasi kumbaga, lalo na pagka nagkaroon ka ng situation and nag-connect ka sa taas, automatic parang si Lord na yung nagbibigay ng solusyon na ito yung solusyon. Yes. 'Di ba? So kumbaga, dapat talaga everyday hindi tayo nakakalimot sa taas kasi siya talaga yung
magbibigay sa iyo ng guidance every day. Yan. Hindi mo man siya nakikita, but lahat na nangyayari sa iyo nandiyan siya. Nakikita ka niya, 'di ba? Nakikita ka niya, and siya talaga yung gumagawa ng paraan para masolusyonan lahat ng nagiging situation mo ngayon. Yes, exactly. Tama. Yes. Ako na naman yung bubunot. Si Coach Jing po yung bubunot. Yan. Tama? So, puno tayo ng third question. Grabe, no? Tinan mo, ang ginagay tayo ni Lord. Talagang parang magkakatugma siya eh. Tama? Ayan, ano. Ito yung naisip ko eh. Kasi sabi ko, minsan kasi, igagay tayo ni Lord. Kanina pa lang nag-pray na ako, di ba? Bago pa lang ako nag-ano. Ito yung next. Bakit kailangan na, siyempre may mga opportunity tayo na ginagawang negosyo. So bakit sa tingin mo na kailangan nating mas tulungan yung mga kapwa ng OFW na gawin ang negosyo? Ayan. So for me, Coach, lalo na sa background ko na as OFW rin. So masasabi ko talaga na OFW kailangan nating tulungan. Unang-una, sila yung nag-sacrifice sa namalayo sa loved ones nila, sa family nila. And hindi rin natin alam yung nangyayari sa kanila talaga sa abroad. Nakikita mo man yan sa social media na masaya, but at the back, hindi mo alam talaga kung ano bang meron sa kanila. Kasi as my experience, Coach, ganun ako before. Na yes, pag tinawagan na kapag nakausap ko yung family ko, always happy lang ako, nakikita nilang masaya. So sila dito sa Pinas, hindi sila nag-worry. Kasi ayaw ko na mag-worry sila, baka naman sila din yung mag-isip or whatever na mangyayari. So, nagiging double na yung situation. So, di ba, pinapakita ko lang sila na okay ako, masaya ako. But, alam mo yung kung usapang yung tutulungan mo, why OFW? OFW talaga, Coach, kasi sila talaga yung unang-unang masabi kong nagsipag, nagtiyaga, nagsacrifice. Lahat, ang sobrang daming sinacrifice ng OFW Pro para lang makatulong din sa family, sa mga anak, di ba? Mga kapatid. And may mga nakakilala pa rin akong OFW na grabe naman sila kahit nasa mga 40s, 50 na sila na nag-OFW, ilang years na sa ibang bansa, Coach. Pag tinatanong ko, bakit ganito katagal, ate, nandito ka pa sa abroad? Anong sagot lang talaga nila, Coach? Ginagawa ko naman to para sa family ko. Kaya, it's time na pagka may family ka na OFW, it's time din na ipa-feel mo din sa kanila na mahalaga rin sila, ng mga OFW. Kaya, for myself, gusto ko din talaga makatulong sa OFW na maging kagaya ko rin na after the contract, nakauwi, nakapag-for good, para naman ma-experience nila yung life coach na hindi nila na-experience sa abroad. Yes, So, yun exactly. talaga. Kasi sila yung provider. Yes, coach. Tama. Kaya, sino ba dapat yung tulungan mo talaga? Tama. So, yung tao na nagpapakahirap, nagpapakapuyat, tama, nagpapakapagod, at the same time, sila yung, pag sabi nga, pag nasa abroad ka, wala ka naman talagang totally na, tawag dito, karamay. Yes. Tama. Kundi, wala. Sabi mo nga, di ba, sila yung hero. Tama, hero na lahat na lang sinasalo. Yes. Tama, lahat ng problema, kahit nga kapitbahay yata, pinoproblema eh. Tama? So, that's why sila talaga, yung mga dapat tulungan natin, na bigyan ng opportunity, kasi like kagaya mo, Yes. diba? Na gusto mo rin naman talaga mag-stay sa Pilipinas. Kaya lang, wala kang alam na opportunity. Yes. No? Wala kang alam na gagawin. That's why, nung nakita mo to, that's why, yes, ginawa mo, and gusto mong maitulong sa mga kapwa mo OFW na Yes, coach. mapagaya. Kasi naniniwala rin ako na imagine mo yan, yung mga OFW, mga leaders natin right now. Tama na dati rin, talagang nagpapakahirap sa abroad. Tama, and right now, mga full-time na rin. And Yes. nakakatuwa kasi sa MOOC din talaga makakasama na yung mga pamilya nila. Yes, When coach. even ikaw, di ba? Pag gusto mo umuwi sa inyo, makakauwi ka eh. Yes. So yung time at saka freedom na wala kang amo, wala kang ano na magagawa mo. Pero at the same time, yung kinikita mo abroad, pwede mo rin na makitain. Yes, exactly, Tama. coach. And ang buhay sa OFW, coach, hindi mo siya masasabi na may iba kasi nagsasabi, coach, na ang OFW yan, hayahayan. Diba?
which is hindi nila alam yung totoong buhay sa abroad. Ang nakakaalam lang naman talaga yung nakaka-experience lang din sa abroad eh. Yes. Hindi mo talaga masabi na hayahayan since abroad. Since ang nasasabi lang nila na hayahay since nakikita nila yung sahod. 'Di ba? Kasi kung OFW ka, pag doon ka sa mga bansa na Japan, Korea, mga Europe countries, mga ganun, medyo high-end yung sahod. But pag sa Middle East, ang masasabi talaga pinaka-sacrifice din na OFW sa Middle East. Mostly walang day off, maliit lang yung sahod, di ba? Kalay mo yung nagre-range lang yung sahod nilang 20 plus, di ba? So, kagaya sa akin before, na-experience ko nagkasahod sa Kuwait, 12,000. 12,000. Yes, coach, na-experience ko yan kasi first timer ako sa Kuwait. So, ang thinking ko, malaki ang sahod sa Kuwait. Pagdating ko doon, $300 is equivalent to 12,000 pesos lang pala. Nasabi ko, oh my God, ito lang pala yung 12,000. Tapos, alam mo yung trabaho dito, trabaho doon, puyat dito, puyat doon. So, in short, wala. Nung pumunta ako ng abroad, parang ganito ako, medyo chubby eh. Pero pag uwi ko ng Pinas, coach, masasabi ko, 24 yung waistline ko, sobrang payat. So, ganun lang sa doon pa lang sa way na yun na masasabi ko kung ako talaga tatanungin, OFW, kailangan talaga nating tulungan na mabigyan ng magandang opportunity, na mabigyan din sila ng chance na mangarap ulit sa mas maganda pang buhay and mapa-experience din sa kanila yung mga gusto nilang mapa-experience na hindi nila magawa. Kasi naniniwala ko na ang OFW, marami din niyang gustong gawin sa buhay, gustong ma-experience. But hindi nila nagagawa kasi yun na lang ang ginagawa nila paulit-ulit everyday na magtatrabaho. Yes, deserve na nila. Yes. Deserve nila na makakapiling naman. At saka may-enjoy mo rin naman yung kinikita mo. Hindi yung lagi na lang yung pamilya mo nag-i-enjoy. Yes. Tama? Yes, coach. That's why sila talaga may kailangan ng opportunity. Ano ang sacrifice na ginawa mo para makarating sa level mo ngayon? Ay, grabe. Tama. Kasi as OFW, nabigyan ka ng opportunity. Yes, coach. Kaya lang, siyempre, hindi ka naman basta-basta makakarating dyan agad-agad kung, sabi nga, wala kang ginawa. Tama? Yes, So, tama, ano yung sacrifice na ginawa mo para makarating sa level mo? Ayan. So, sasabihin natin na nag-start sa OFW pa lang ako, nagnegosyo. Madami na akong sinacrifice, coach. Lalo na yung nandito ako sa Pinas, na bago ako nag-full-time. Marami ulit ako sinacrifice. So, kumbaga yung iba na nakikita na lang nila, si JC successful na. Nasasabi lang nila na, si JC okay na ngayon. Maganda na yung nangyari sa kanya, maganda na ka-result na siya. But hindi nila alam gaano ba kadami yung sinacrifice ko. So, yung sacrifice na yun, sobrang dami, coach. Tiniis ko, coach, na malayo sa anak ko ng ilang years. Tiniis ko na hindi makausap ng ilang taon. Di ba? Kasi hindi, totally talaga, coach, nung nagnegosyo ako kasi yung family ko hindi naniwala sa akin eh. So, kumbaga, sinit aside ko yung family ko para makapag-focus muna ako sa negosyo. Kasi ito namang business na to, ginagawa ko hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa family ko. So, yun yung ginawa ko na, okay, sacrifice lang muna ngayon, sit aside muna. Kasi pagka meron ako, pwede ko kayo balikan lahat. So, sinacrifice ko yon. And of course, sinacrifice ko rin, hindi ako nag-jowa ng ilang taon. Di ba? Di ba, sabihin mo na, pag yung pagjojowa-jowa lang is mali, ano lang siya na, basta lang ganun. Hindi, sinacrifice ko din yon. Kasi kung tutusin, minsan naman kasi, coach, yung pag nagkaroon ka ng partner, lalo na kung hindi match sa mindset mo, hindi rin, magiging magulo rin. So, sinacrifice ko din yon, ilang taon din. Ang hindi. Ba't hindi ko sinasabi sa inyo, na bawal kayo magjowa? Kasi sabi nila, bawal pala magjowa. So, wala namang ganon. Sa akin lang yon. Kasi meron namang iba na may partner, but pareho sila ng mindset, pareho sila ng ginagawa. So, pareho sila naging successful. So, yun, isa sa sinacrifice ko. And, sinacrifice ko din talaga, coach, na yung mga before na ugali ko, talagang pinipilit kong baguhin. Ba mahirap kaya, coach, na ayaw ugali mo, babaguhin mo basta. Hindi mo ganun kabilis na baguhin na ano ka dati. Kasi ako before, di ba, kilala mo na ako dati, coach, na suplada, di ba? Mostly nang nakakilala sa akin nung bago pa lang ako, yun agad yung, nila sa akin, yung parang nakikita na sa
Suplada yan, First ganyan. impression. Yes, gano'n nakita lang sa akin. So, talagang sinacrifice ko yun kasi dati rin pagka nagpag-away rin ako, attitude ko din yan before. As in, totaling, kasi nga, sabi sa mga train natin ko, kung gusto mo maging successful, dapat ayusin mo rin yung ugali mo, yung pagkatao mo. So, kasama yun doon sa pagkatao yung ugali ko eh. So, kailangan ko siyang ayusin, kaya sacrifice mo talaga. Minsan may mga happiness ka na, wag muna to kasi dapat ito muna. So, kumbaga sa pagiging, bago ka maging successful coach, marami ka talagang bagay na isa-sacrifice. Na at the end of the day, magiging worth it yung sacrifice mo kasi lahat na yun, pwede mo naman pala siyang balikan. And mas maganda pa ang pwede mong kayang gawin. Yes, So, yun. tama eh. A lot of sacrifices. Yes. Kasi paano nagpunta ka na sa abroad, nag-sacrifice ka rin naman. Yes, coach. Tama. And isa na yun. Tama. So, Yes. isinacrifice mo, paano ka maging successful? Tama. Yung malayo mo na sa pamilya. Tama. Sabi nga, wala mo ng baby time. So, hindi naman po masama mag-baby time. Yes. Pero, yes, sabi nga ni Coach Jing, kung alam mo naman na hindi ka pa well-trained, tama, at ikaw maapektuhan ka pa kapag kayo ay nag-aaway ng jowa mo at maapektuhan ang pagninegosyo at hindi kayo same level ng mindset at hindi mo kayang i-twist yung sarili mo, Yes. wag ka muna magjowa. Tama. And sabi nga, tama, ay naalala ko dati, sabi, meron na, pag hindi mo pa kayang bumili ng brief mo, huwag ka muna magjowa. Yes. So, isa yun. Tama kasi, sarili mo nga, hindi mo pa kaya. Magdadagdag ka pa ng responsibility. Yes. Kasi, pagka hindi mo handle, so, pwedeng sa race. No? So, mawala. And syempre, yun nga, sabi nga ni Coach Jing, business muna. Aralin muna talaga ang negosyo. Tama? And, kung habang nag-aaral ng pagninegosyo, marami talagang tatanggalin. Yes. Diba? Especially ang sabi nga, yung pananaw sa buhay. Yes. Tama, yung kauna-unahan nga natin. Tama, yung mindset. So, yun yun. Yeah. There's a lot of pwedeng isacrifice. Yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo sa pagkuha ng pangarap mo, even mga tao, kasi ikaw nga, sinacrifice mo, Yes. pamilya mo. Yes. Kasi hindi naman, sabi mo kanina, hindi sila supportive yung ginagawa ni negosyo. Sacrifice mo na, huwag mo nang makipag-communicate. Yes. Tama? Ilang Kasi, years. years yun hindi yung 2 araw na, 3 araw lang, Yes. maanis na. Tama? So, there's a lot of sacrifice para unti-unti makuha mo yung goals mo sa buhay. Yes. Ano ang dahilan bakit ka naghanap ng ibang opportunity? Di ba? Since ikaw ay, OFW ka na, tama? Since ikaw ay OFW na, or may trabaho na pinagkakakitaan ka na, so ano pa yung dahilan? Bakit naghanap ka pa ng ibang opportunity? Ayun. So, yun nga, Coach. Dati kasi, Coach, nung maliit pa lang ako, yung bata pa lang ako, naririnig ko na, makontento ka daw kung anong meron ka. So, narinig ko lagi yan sa mga lola ko. Kasi iba pag bata tayo, gusto ko yan. Kaso walang pambili. Sabi, makontento ka, yan, meron ka na yan. Makontento ka kung anong meron sa'yo. And, nung nasa abroad na ako, napaisip ako na, kailangan ba talaga makontento? Kung meron naman palang ibang opportunity na pwede mong kuhanin yung gusto mo. So, yun din ang isa, Coach, na sabi ko, bakit ako mag-stay sa ganitong situation na pwede ko naman pala siyang baguhin. 'Di ba? Kasi nung nagtatrabaho ako, although nagkakasahod ako, masasabi ko talaga, Coach, na hindi ako kontento dun sa sahod ko. Kaya sabi ko, paano to kung ganito lang yung sahod ko lagi? Sa sahod ngayon, padala, wala na bukas. 'Di ba? Alam mo yung inantay mo ng isang buwan, pagdating sa'yo, isang araw mo lang mahawakan kasi bukas papadala na. Kasi wala natira sa akin. Minsan nga natitira lang sa akin, pan-load na lang, ganun. And sabi ko, ano mangyayari sa akin? Titiisin ko ba to hanggang sa pagtanda? Marami akong nagiging tanong na, dapat ba makontento ko sa ganitong situation? And dumating talaga yung time, Coach, na parang yung katawan ko talaga, Coach, yung napagod. Na-feel ko na, pagod na ako magtrabaho. And wala namang nangyari sa akin. So, pag dumating pala talaga sa time na ganun, Coach, na nafe-feel mo na pagod na yung katawan mo, yung isip mo,
doon ka pala talaga mag-iisip din ko siya, ano yung magandang opportunity. Kaya doon din ako nag-start na, okay, maghanap ako ng ibang opportunity, pero hindi ko alam. And yun, again, ayun, nag-connect ulit ako sa taas. Na Lord, bigyan mo naman ako ng sign, bigyan mo ako ng opportunity kasi gusto ko mag-for good. Ano gagawin ko sa Pinas kung mag-for good ako? Wala naman akong, buti sana kung may $500,000 ako, di ba? Kasi mostly naman sa nagnenegosyo sa Pinas, kailangan talaga ng malaki-laking kapital. And kung hindi ka naman magnegosyo, kailangan mo magtrabaho ulit para kumita ka ulit. So, yan. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng opportunity kasi yun yung time, coach, na patapos na yung contract ko sa Saudi. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng opportunity. Hindi ko alam kung ano. Basta kung bigyan mo ko ng opportunity, bigyan mo ko ng sign. Kung kaya kong gawin, gawin ko siya. And yun na yung time na, yun, nakilala ko yung upline ko. So, masasabi ko na, sa pagiging OFW, hindi natin yan long term na dapat mag-sacrifice ka totally hanggang sa pagtanda mo kasi yung buhay natin dapat ini-enjoy din natin. Yes. Kasi everyday ginagamit natin katawan natin eh, di ba? And grabe na yung sacrifice mo, hindi mo man lang ma-payback yung katawan mo, yung sarili mo na mapasaya mo. Di ba? So, sabi ko nga, marami palang opportunity na nandyan lang na hindi ko nakikita. Sabi ko nga, nung naka-join ako nung nasa Saudi doon ko nasabi na, kung nasa Kuwait pala ako, nag-join na ako kasi marami na nag-invite sa akin nung sa Kuwait ako. Kung nung sa Kuwait pala ako, nag-join ako dun sa business, maybe hindi na ako nagkapag-abroad ulit sa Saudi. So sabi ko nga din, pero it's good kasi sa pag-abroad ko, sobrang dami experience na tutunan. And naniniwala rin ako coach na pag right time na ibibigay ni Lord na para sa'yo yan, ipapakita sa'yo yun, yung opportunity na yun, yung bagay na yun. So yun yung masabi ko na maghanap talaga ako ng opportunity kasi hindi ko gustuhin na malayo sa family ko hanggang sa pagtanda ko. Baka naman doon ako dead ball, di ba, sa ibang bansa. Ayaw ko lang ganon. So gusto ko pang maging mabuhay, gusto ko pang maging sumaya, di ba? So kaya yun, isa sa mga dahilan na naghanap talaga ako ng opportunity. Kasi yung anak ko, lumalaki yung anak ko, coach, na hindi nga ako kilala na ako yung mama niya eh. Ang alam niya, tita niya ako. So di ba masakit yung sa part ng nanay. Kasi totally, tinawag lang naman ako na mama ng anak ko nung nandito na ako sa Pinas. So, yun isa sa mga way na naghanap talaga ako ng opportunity makapag-for good. Wow, So, yun. grabe, no? Sabi ni Coach Jing, kapag pagod ka na. Tawa? Kapag pagod na ang isip mo, pagod na ang katawan mo, at feeling mo, walang nangyayari sa'yo, ito na yung sign. Maghanap ka na ng another opportunity. Yes. Huwag mo nang sayangin, di ba? Kasi hanggang kailan ka mapapagod. And yes, marami akong nakikita na umuwi na lang talaga. Nasa na. Yes, coach. So, sa tingin mo, di ba, na naghahanap pa rin ng opportunity, that is the right time. Yes. Kapag pagod ka na ba? Ibig sabihin yung iba na hindi naghanap ng opportunity, hindi pa yung napapagod. Siguro, coach. And yes, totoo. Naalala ko before, nung nakita ko tong business na, yes, gusto kong pumunta ng South Korea. Ang sinabi sa akin ni Mentor New Day noon, na pag pumunta ka ng South Korea, ano yung gagawin mo? Siyempre, magtatrabaho. Pag na-end of contract ka, ano yung gagawin mo pag uwi mo ng Pilipinas? Yes. Magninegosyo. The end of the day, ang iisipin ng isang tao habang tumatanda, magnegosyo. Kasi hindi habang buhay, sabi nga ni Jing, di ba? Hindi habang buhay, yes, malakas ka, napagod na nga yung katawan niya, kakatrabaho eh. Mapapagod ka. At kapag napagod ka, ang gagawin mo, magninegosyo. Yes. Bakit hindi pa ngayong hindi ka papagod? Ba't hindi ka na magnegosyo? Tama ba? Yes, tama. Magnegosyo ka na kasi ito, maaga mong matututunan. Maaga mong, at habang nadyan ka pa, na konti pa yung pagod mo, huwag mo nang antayin, di ba? Na pagod. Baka, di ba? Yes. And right time. Di ba? Sabi nga, right time. Pagka talagang hanap ka na ng opportunity at feeling mo pagod ka na talaga, o ikaw nanonood at feeling mo pagod ka na at naghanap ka ng opportunity, aba, seryosohin mo na to. Tama? Yes, tama. Sa tingin mo, bakit maraming OFW ang hirap makaahon kahit matagal nang nagtatrabaho abroad?
Parang na-mention ko na nga kanina, coach, na mostly ng OFW ang nagiging routine na lang is magtrabaho, sa sahod, padala sa family. Kaya minsan, karamihan ng OFW, sila yung nahihirapan, hindi nakakaahon sa sarili nila kasi nga, inuubos na lang kumbaga wala namang masama doon, coach. Kasi pag family mo, natural na mahal mo yun eh. Natural na susuporta ka doon eh. Sometimes lang yung OFW, hindi na naiisip yung sarili. 'Di ba? So, isa din yun ko sa dahilan na, kaya maraming OFW na pag-uwi sa Pinas, walang dala. Wala man lang savings. Kagaya ko, coach, kasi sa Kuwait ako, umuwi ako, 20 mil lang yung dala. Sana abot yung 20 mil pag nasa Pinas ka. 'Di ba? Kaya karamihan sa OFW, kaya hindi nakakahon sa sarili nila, nahihirapan sila kasi ubos-ubos yung kanilang pagmamahal sa pamilya nila. Yun na sabi natin, ubos-ubos ang pagmamahal kasi yun nga, inuubos niyo na lahat ng pinaghirapan ninyo. 'Di ba? Pagka nagsahod ka ngayon, padala mo lahat, next month ganun ulit. So wala talagang matitira sa'yo. And then, hindi mo na namamalayan, umabot ka na pala ng 20 years sa ibang bansa, 10 years. Parang ako, coach, sa 6 years ko, na alam ko na sa sarili ko na wala natira sa akin, wala nangyari sa akin. Doon pa lang, nag-isip na talaga ako, aantayin ko pa mag 10 years, aantayin ko pa ba yung 20 years bago ako maghanap ng opportunity. Eh, ako na nga yung nahirapan dito eh. Which is yung family mo. Yes, tatanggap lang naman yan eh. Pag pinadalhan mo, tatanggap lang yan. Hindi nila alam yung situation mo na ikaw pala dyan, hirap ka na. Minsan, hindi ka nakakakain sa isang araw kasi sobrang busy mo, especially pag nag-Ramadan eh, Diyos ko. Ayaw ko na talaga yung ganong ano mo yun, pag naalala ko yun, ako yung naawa sa sarili ko. But very thankful ako doon sa mga experience na yun, coach. Kasi kung hindi ko rin siguro yung naranasan yung ganong experience, hindi ko rin siguro maisip yung ganitong opportunity na maghanap ng mas magandang opportunity. Yes. Kasi yung pag-abroad opportunity din naman siya eh. Kasi naghahanap ka ng anong pagkakitaan mo. Yes, binigyan ka ng chance makapag-abroad, opportunity yun. Pero, meron pa naman pala mas magandang opportunity. So, as OFW, especially ngayon kung isa ka sa nanonood na ilang years ka na dyan sa ibang bansa, wala namang masama na tumulong sa family. But isipin mo din ang sarili mo. Mahalin mo sarili mo kasi walang ibang magmamahal ng sobra at magmamahal sa'yo ng totoo kundi ikaw sa sarili mo. Yun masasabi ko, coach. Kasi pag inubos mo lahat yan go sa family mo, ay karamihan talaga nangyayari, coach, uuwi ng Pinas na umiiyak na lang. Kasi pala yung nangyayari na lang, nagsumbatan na lang. Saan yung pinadala ko? Wala ng bahay, walang ganito, wala nangyari, di ba? So marami akong ganun narinig and marami rin akong kilala sa ibang bansa. Yung nga sabi ko, sa yung 20 years na sa abroad na kilala ko, na tinanong ko siya, Nay, di ko tagal mo na dito, Nay, magto 25 years na daw siya. Sabi ko, 25 years? Hindi ka umuwi, Nay? Sabi niya, dati umuwi ako nung 10 years, after daw nun, hindi na siya umuwi ulit. Sabi ko, bakit, Nay? Sabi niya, nakakasama kasi ng loob yung mga anak ko. Anak naman niya yun, inano niya. Sabi ko, bakit na anak mo naman yun? Sabi niya, paano kasi lahat may pamilya na, pero ako yung nagsusuporta sa kanila. So sabi niya, the end of the day daw, siya tumatanda na, hindi man lang daw siya naalala. Hindi man lang daw siya kumusta. So yun yung pinakasakit na part sa OFW. Na masasabi ko, ayoko nang gano'n, naabot ako sa gano'n kay nanay na tumanda na ako na sa ibang bansa. Di ba, antayin mo pa ba yung gano'n? Mas maswerte nga tayo ngayon eh, lalo na kung nandito na sa business. Kasi nga, ito na yung way para nga unti-unti mong makuha yung gusto mo sa buhay na nung matawag nito, yung nandito ka sa Pinas na hindi ka mag-sacrifice ng kagaya ng ginawa sa OFW. Diba? So, yun yung isa sa mga reason, coach, na OFW, nahihirapan sila ng dahil lang sa ganyan na. Huwag niyo ubusin. Mahalin din ninyo sarili niyo. Isipin niyo yung health niyo kasi the moment na kayo nagkasakit, uwi kayo ng Pinas, mas lalong hindi na kayo makakatulong sa pamilya niyo. Yes. So, yun. Kaya hindi makaahon kasi sobra-sobra umaapaw ang pagmamahal Yes, sa coach. pamilya. Ubus-ubos na, So, coach. sabi nga, hindi naman masama. And yes, kaya ka nga pumunta ng abroad is para sa pamilya. Pero hindi naman din sa lahat ng panahon, yes, na ikaw na lahat ang provider. Yes. Ito yung lagi ko rin sinasabi before and kahit right now na sabi nga, para naman lahat ay makaahon kasi gusto mo rin ng ginhawa. Tama? Yes. Gusto mo rin naman silang makasama. Hindi naman habang buhay, gusto mo provider ka. And bakit ka laging
bakit hindi ka makaahon at bakit laging ikaw yung sagot sa lahat ng Yes. problema? Kasi hindi mo tinuturuan yung pamilya mo na, yes, gumawa din sila ng way na mag-provide din to para sa sarili nila. Yes. And yun yung sinasabi din na, sabi nga, don't feed them a fish, teach them to catch the fish. Yes. Tama? Para naman makaahon-ahon pare-parehas. And marami rin akong kakilala na gano'n na yes, tumanda na talaga sa abroad. Siya na lahat. Nagpunta siya na dalaga, Mhm. nakapangasawa, umuwi, and then pagkatapos mga anak, pumunta na naman ng abroad. Then, pag uwi, nabubuntis ulit, ilang buwan lang, babalik ulit sa abroad. How many years na senior na nasa abroad? And ngayon naman, ang pinuprovide niya para naman sa mga apo. Grabe, no? From sa mga kapatid, nagkaroon ng anak, pati ba naman apo? 'Di ba? Kaya for me, especially kung ikaw ay hindi pa ganun katagal, eto Yes. na, tama? It's time for you para, maghanap ng ibang opportunity, 'di ba? Na nakikita mo. And here, dito sa KIM program, 'di ba? Lots of opportunity, 'di ba? Yes. Na kailangan proteksyonan natin, ika nga. Tama, ang iyong kinabukasan. Huwag So, nang thank you. antay na mag-20 years. Yes, huwag mo na antayin. 20 years ka, di ba? So, 40 years, mag-senior ka na, whatever. Sabi nga ni Coach Jing, hindi masamang maging OFW. And good thing, ang nagkaroon ka na isang opportunity, good purpose na nakapunta ka dyan. Pero huwag mo namang ubusin lahat ng oras mo. Yes. Kakatrabaho dyan. Mag-enjoy ka rin naman sa buhay. Tama? Yes. Ituro mo kung paano sa mga pamilya mo na ikaw ba kapag hindi maganda experience mo, ituturo mo ba? Hindi. Diba? So, ituturo mo yung paano gumanda Yes. ang buhay. So, yun ang ituro. Tama? Yes. So, let's gawin ang negosyo. So, Yes. ikaw, ano yung biggest challenge mo nung ginagawa mo yung business? Siyempre, Coach, lalo na kung bago ka sa negosyo, malaking challenge yun, Coach, kasi unang-una, hindi mo alam paano gagawin yung negosyo. Hindi ka pa, lalo na sa mga OFW, Coach, nung OFW pa ako, hindi naman ako pa nakapag-training kasi nga, nung baguhan. And sometimes, nakaka-attend ako ng training kapag during free time ko, di ba? So, nagiging challenge sa akin yun yung oras ko as OFW. Di ba? So, nagiging challenge sa akin yun yung oras, kung paano ko siya i-manage. Kasi nga, lots of trabaho, 'di ba, sa abroad. So, doon yung naging challenge ko. But sabi ko nga, kung OFW ka na nangangarap ka na maka-for good, yung mga challenge na yun, baliwala yun eh. Kasi gagawin mo talaga ng paraan na mabigyan mo ng time tong negosyo. And challenge ko din, isa doon, Coach, yung nire-reject ako. Diba? Especially family ko, di sila naniniwala sa akin. Mga friend ko, nilalayuan ako ng mga friend ko as in totally, Coach, na nag-hi lang ako sa kanila, sinisin mood na lang ako kasi nga alam nila networker na ako, so thinking nila invite ako nito. So yung number one sa mga challenge ko yan na experience ko, lalo nung OFW ako na, ay ganito ba? So sometimes naiisip ko, hirap pala nitong negosyo na to. So 'di ba, naiisip ko yun, pero sabi ko nga, walang mahirap, kinaya ko nga itong nandito ako sa abroad eh. Na everyday, ginagawa ko itong trabaho ko, kinaya ko. So, what if yung binigay ko na time dito sa work, bibigyan ko rin ng time tong negosyo. Kasi sabi nga ko, kung naniniwala ka talaga na itong opportunity na ito, itong negosyo na ito yung tutulong sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo para magbago yung buhay mo, gagawan mo siya ng paraan, Coach, para mabigyan mo lang siya ng time. Kasi kung dyan sa pagtatrabaho mo, everyday binigay mo na 24 hours halos everyday tinatrabaho mo, wala naman nagbago sa'yo eh. Yes, although nagkakasahod ka monthly, but hindi naman siya tumataas, Coach, naka-fix, di ba? So yun yung problema pala pag empleyado tayo na, okay, pag ganito lang palang sahod, pag sinabi, pag start mo na, ito yung sahod mo 20,000, hanggang pagkatapos ng contract, yun lang pala talaga yung sahod. So sabi ko, okay, ganito pala. So, nagiging challenge sa akin ng time, but ano talaga, Coach, ginawan ko talaga siya. Kailangan talaga may time management ka. Kung isa kang part-timer, OFW, di ba? Gagawin mo siya ng time management.
even yung 1 hour or 2 hours na pahinga mo, gawin mo siyang productive. Kasi kahit mga 30 minutes nga lang makipag-communicate ka sa mentor mo, malaking bagay na yun para sa progress ng negosyo mo. Kasi hindi naman lahat ng panahon na sobrang busy ka eh. May time talaga na magiging free ka, and make sure na pagka free time mo, productive ka sa time na yun. 'Di ba? Huwag mong iisipin na diyan ka lang negosyo ka. Kasi pag sinabing negosyo mo, dapat paglaanan mo siya ng oras. Kasi hindi naman ibang taong gagawa sa negosyo mo eh. Tayo pa rin. Yes, nandito tayo sa networking, di ba? Sa ganitong negosyo, ganitong uri ng negosyo na nandyan mentor natin or apply natin. But kailangan pa rin talaga yung sarili mo, yung presence mo na nandyan ka, magpapakita mo rin yung sarili mo para naman maramdaman din ni Lord na okay, deserve nitong yumaman. Deserve pala nitong pakitain. Deserve pala nito na anong tawag noon? Deserve pala nito na bigyan ko pa to ng yung mga, kumbaga yung mga ginugusto mo na pinagpipray mo sa kanya, ibibigay ni Lord kasi nga nakita ni Lord na napakasipag naman ito at naniniwala ka talaga na kaya ko to. Kasi nga, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, isa din yun sa dahilan, coach, na parang nawawalan ka na rin ng gana sa sarili mo, yun, sa negosyo na ganito, nadi-discourage ka, kaya mas mabilis ka pag na-reject ka, at pag nakarinig ka lang ng rejection sa family mo, sa friend mo, nadi-discourage ka na, and darating yung time na wala na, pati yung sarili mo, sumama ka na doon sa mga negative na naririnig mo. Yes. So yung ganun. Exactly. So, especially kung nag-start ka talaga, ang biggest challenge talaga yung ma-reject ng ma-reject. Yes, Tapos, paulit-ulit. nare-reject ka na nga, wala ka pang training, wala ka pang Yes. connect sa mentor. So, sa umpisa, di ba, sa umpisa na pag-join mo, medyo excited ka pa. Pero habang patagal ng patagal, dahil hindi ka busy na pag-aralan ng negosyo, dahil hindi ka busy na gawin mo yung business, yung negativity na Yes. pumapasok sa utak mo mabilis. That's why, yes, nawawala na ng gana gawin ang negosyo. Until such time na makalimutan mo na, may opportunity pala, may negosyo pala akong pinasok na hindi mo na talaga ginawa. Yes. That's why yun ang nangyayari sa iba. 'Di ba? Yes. Dahil nare-reject, na-discourage, so wala. Kumbaga hindi na-conquer. Yes. 'Di ba? Hindi na-conquer yung mga ganon, so hindi naharap. That's why, yes, nawawala na sila. Yes, totoo, coach. Kasi challenge naman, lahat naman eh. Kahit pagpunta pa nga lang sa abroad, challenge mo dyan yung pag-a-apply. Punta ka ngayon sa office, bukas ulit, di ba? Ang dami mong gagawin. Yun din, challenge din naman yun eh. So, bakit hindi ka sumuko nung time na yun? Yes. Makarating ka lang sa abroad. Kasi alam mo na doon may opportunity. So, bakit dito sa negosyo, nakarinig ka lang ng negative, di ba? Na-challenge ka lang ng kaunting time management, bakit hindi mo siya kayang i-conquer? Kaya mo rin naman yun eh. Nasa utak pa rin talaga yun, coach eh. Babalik ulit doon sa, okay, kung ano yung nasa mindset mo, yun talaga mangyayari sa'yo. So, ganun. Maybe kasi kulang ang paniniwala. Yes. That's why, hindi talaga nakukumpir, no? Yes. That's why, especially sa ganito, kung nagninegosyo ka, yes, kung ikaw, dinadaanan mo yung mga ganun situation, don't worry, dumaan din kami dyan. Kaya Yes. lang, tama, nakunkir lang namin, nalampasan lang namin. That's why we are here right now. Yes. Tama na, yes, continue ginagawa yung business. Yes. Kaya si Coach Jing nakarating sa situation na ngayon kasi na-discourage ng negative, magulang nga niya, 'di ba? Sabi nga niya, 'di ba? So set aside muna. So challenge din 'yon na Yes, Coach. pinagdaanan mo, 'di ba? So that's why nandito. Tama? Yes. Minanage lang ang lahat. Is emotionally, physically, time, minanage yan. Yes. That's why here, nandito. Tama? Yes. Yun, last na to. Di ba? Anong ma-advise mo sa mga taong gustong magnegosyo pero natatakot? Ayan. So, advice ko sa mga taong gustong magnegosyo pero natatakot. Ayan, so, kung ikaw gusto mo magnegosyo at takot ka, hindi ka talaga magkaroon ng negosyo. Unang-una, di ba? Kasi, nasa utak natin yan, gusto ko magnegosyo pero takot ka. Di ba? Yes, although normal naman yun minsan, coach, na yes, natatakot ka. Especially kung
na involved doon ng pera. Pero lahat naman ng negosyo, coach, may pera, involved ang pera doon eh. Kasi hindi ka naman makapag-negosyo kung walang pera, di ba? So, advice ko doon, coach, is yung kinakatakot mo, hindi mo alam na ngayon natatakot ka, pero what if na ginawa mo yung negosyo, doon pala yung blessings na hinahanap mo, yung opportunity, yung malaking breakthrough na ibibigay sa'yo is nandoon pala sa opportunity na yun. So, bakit ka natatakot? Again, babalik ulit tayo sa pagka-OFW. Hindi ka nga natakot magpunta sa ibang bansa eh. Kaya ba kasi sabi nila, pag nagpunta ka daw sa ibang bansa, yung kabilang paa daw nasa hukay na. Ba't nasa hukay na? Sabi, dati na naririnig ko sa lula ko. Akala niyo ba yung pag-abroad maganda, mabilis? Ganyan. Hindi niyo ba alam na nasa ibang bansa kayo, yung kabilang yung paa nasa hukay? Doon ko naintindihan na nasa abroad na. And, bakit hindi ka natakot? Kasi yun nga, may pangarap ka. So, ganun din dito sa pagnenegosyo. Kung naghahanap ka ng negosyo at natatakot ka, hindi ka talaga magiging successful kasi yung takot mo, dala-dala mo yan. And bata pa lang naman tayo, may takot na talaga tayo eh. So, bakit hindi mo subukan na what if itong negosyo na to, ito pala, ito gagawin ko. And yung takot mo na yun, ang kapalit doon pala, yung success mo. So, di ba, alam mo yung tipo na masasabi mo na, buti na lang, dati takot ako, pero ngayon, ito na ako. 'Di ba? So, ang sarap kaya na ang tawag nun, maisip mo na lang na, dati takot lang ako sa ganito. What if, yung takot mo, kinonquer mo, and nagiging successful ka? 'Di ba? So, sino mag-benefits nun? Ikaw at pamilya mo. So, maraming tao ang gustong magnegosyo pero takot. Yun nga, nangyayari sa kanila kasi nagsacycle lang na nandiyan lang sila. Hanggang gusto na lang nila pero hindi nila ginagawa ng paraan. Kasi sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw mo naman maraming dahilan. So, yun kung gustuhin mo talagang magnegosyo, ito na yun eh. Ito na yung opportunity. So, advice ko sa lahat ng leaders, lalo na kung alam mo na nag-invest ka na sa negosyo, gawin mo siya. Kasi sayang yung in-invest mo ito unang-una, nag-invest ka, sayang yung in-invest mo kung hindi mo siya gagawin. And wala talagang ibang tao ang magbibigay na, ito, ibigay ko na to sa yung success mo. Hindi ibang tao magbibigay nun sa atin eh. Tayo pa rin talaga sarili natin kasi tayo ang nakakaalam ng gusto natin, tayo nakakaalam kung ano ba yung pangarap mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, ito na yung kunin mo kasi ito yung gusto ko ibigay sa hindi eh. Iba't iba tayo ng gusto sa buhay, iba't iba tayo ng gustong mangyari sa buhay. So, tayo talaga ang gagawa ng paraan para umasenso sa buhay. Kaya, dapat tanggalin mo yung takot na nararamdaman mo dyan. Takot lang yan, nasa utak lang yan, coach. Yes, So, yun. exactly. Sabi nga, gusto mo may mangyari sa'yo, take a risk. Ang Yes. mga tao gustong magkaroon pero ayaw namang maglabas. Yes. So, hindi ka magkakaroon kung hindi ka marunong maglabas. Tama? Exactly. Kaya dapat, labas-labas rin. Tama? Pero, kasi, maraming tao na, di ba? Maraming tao yung gusto yung magandang buhay pero ayaw yung trabaho. Yes, tama, Tama? coach. And yes, as sabi mo nga, may investment. Yes. So kahit sa school, 'di ba, mag-invest ka, mag-tuition fee ka para matuto. Tama? Sa paghahanap ng trabaho, maglalabas ka, mag-invest ka para matanggap ka sa trabaho. So ganun din sa negosyo. Yes. 'Di ba? Kasi sa negosyo, buhay talaga na yung babaguhin. Yes. 'Di ba? So gusto ng maganda ng ito, sabi nga, yung pagpasok mo sa negosyo, ito na yung totoo na gusto mong makuha since nung bata ka na nangangarap ka, nakikita mo maraming tao na bakit sila mayaman, bakit kami Yes. mahirap, etc. So, nag-invest yun. So, Yes. kung gusto natin na mga ganong buhay, talaga huwag tayong matatakot sumugal sa buhay. Tama. Diba? Kasi habang may pag-asa, sabi nga ni G kanina, habang humihinga, may pag-asa. At Yes. habang nandito ka sa mundong to, lagi niyong tatandaan na ikaw ay nag-aaral. So, pag-aaralan at pag-aaralan mo ang lahat. At lahat ng pag-aaral, may tuition fee yan. Diba? Yes. May nilalabas yan. So, yung investment na sinasabi. Imagine mo si Coach Jing, dating OFW, di ba, na ginawa yung negosyo na right now, isa sa top 500 ng company, Millionaire Circle, Traveler, tama, and lots of
achievement na nangyari sa buhay, di ba? Na ito, sinare niya sa inyo kung paano yung time travel na ginawa niya, di ba? Na paano niya nakuha yung mga success niya sa buhay. Yes. Ano yung masasabi mo sa kanila para hindi nila masayang yung opportunity na nakikita nila? So, sa lahat ng leaders na nanonood and sa mga hindi pa leader, so, yan. So, wag niyo sayangin yung opportunity na nakita niyo ngayon kasi sabi nga, yung opportunity, ipapakita sa'yo yun dahil maybe pinag-pray mo yun or hiniling mo kay Lord yun, yung opportunity na yun. Kaya wag mo siyang papalampasin kung nakita mo na. I-grab mo, gawin mo, bigyan mo ng time, mag-invest ka doon sa opportunity na yun kasi hindi natin alam what if yung opportunity na yun pala yung magdadala sa magandang buhay na pinapangarap mo. So yun, mas maganda niyan na kung nandito ka na sa negosyo, inbisan mo to ng time, di ba? So nag-invest ka na ng pera, kailangan mo rin inbisan to ng time. And mag-aral ka rin dito sa negosyo kasi negosyo talaga pinag-aaralan yan. Although wala ka mang boss dito sa negosyo, but ikaw yung magmamanage sa negosyo mo. Yung mentor mo, yung upline mo, yung team mo, nandiyan lang yan, kasama mo, mag-guide sa'yo. But ikaw pa rin talaga yung kailangan na trumabaho sa negosyo mo. So yan, huwag mo papalampasin tong opportunity na to kasi pinapakita sa'yo yan kasi para sa'yo yan. Yan. So, Yes. thank you so much. So, thank you so much, Coach G. Grabe, guys, no? So, thank you so much, guys. Grabe yung mga wisdom ni Coach Jing. So, sabi nga, nakita mo na. Tama? Kung nakikita mo na marami yung mayaman, marami yung maaseso, marami ang nagbabago ang buhay, wag na wag mong sasayangin ang isang opportunity na Yes. alam mo naman na makakapagpabago din sa sarili mo. Tama? So, ito na yung chance. Sabi nga, wala nang dapat paligoy-ligoy. Yes. Tama? Go agad, grab agad. Wag na wag mong sasayangin. Kasi the end of the day, sabi nga, tatakbo ang oras, hindi ka aantayin. Yes. Pero yung opportunity, nawawala rin. Kaya, Yes. right now, trabahuin mo na, gawin mo na. Ito na yung time. Kung nakita mo tong live na to, ay, ito na talaga yon.